Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukirin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-17 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola, isang pari, dating sundalo, nang siya ay maaksidente sa kanilang pakikipaglaban. Siya po ay nagpagaling o pansamantalang nanuluyan doon po sa pagamutan at habang siya ay nagpapagaling, doon niya nakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro o aklat ng mga santo at santa, ganun din ang Biblia, kung kaya nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Mula sa pagiging sundalo, siya ay naging isang pari at sundalo ni Kristo na nagpalaganap din ng mga nakapag-recruit din ng mga kalalakihan na siyang maglilingkod din sa simbahan. At sa araw na ito, matapos na sunod-sunod na bigyan tayo ng talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos, ngayon naman ay ginagamit ni Kristo na maipaliwanag sa mga tao ang paghahari ng Diyos. Na pagdating ng araw, katulad nga ng isang malaking lambat na iahagis o inihagis sa dagat at lahat ay mahuhuli. Pero pagdating ng araw, paghihiwa-hiwalayin. Ibubukod ang mga makasalanan sa mga hindi makasalanan. Ang mga makasalanan ay itatapon sa maningas na apoy, samantalang ang mga naging mabuti ay doon sa kaharian ng langit. So, matapos nga ang mga bagay na ito, ang tanong din sa atin, naunawaan na ba natin? Hindi tayo forever sa mundong ito. Lahat tayo ay may katapusan. Hindi nga pwedeng hindi sabay-sabay, pwedeng isa-isa, pero walang mabubuhay sa mundong ito ng panghabang buhay. Dahil ang habang buhay ay doon pagkatapos dito. Pwedeng habang buhay na paghihirap sa impyerno o habang buhay na maninirahan doon sa kalangitan.
Kung dito pa lang sa lupa, hindi na natin nakikita, hindi natin nararamdaman ang paghahari ng Diyos, paano tayo papasok sa langit? Kung dito pa nga lang, kapag tinatanong ko kayo, pag tinatanong tayo, gusto mo bang pumasok ng langit? Tayo ang nagbibigay ng kondisyon, huwag muna. Hindi tayo yun. Isang araw, ihahagis ang lambat, lahat tayo mahuhuli, lahat tayo kukunin. Pero yung judgment day, yun yung mangyayari sa atin. Walang sino man sa atin ang pwedeng magsabi na ito sa langit ito kasi araw-araw nagsisimba yan. Yung mga nandiyan na mga namamasada, mga naglalakad sa kalye, hindi yan papasok sa langit. Wala tayong ganong kakayanan at hindi tayo ang magdidesisyon dyan. O pwedeng araw-araw nasa simbahan tayo, pero posible ding hindi tayo makapasok sa langit. Dahil kailangan nga natin masuri, paano nga tayo namuhay sa mundong ito. At paano ka papasok sa langit kung dito pa lang sa lupa, hindi mo naman kinikilala ang paghahari ng Diyos. Tapos gusto mo pumasok sa langit, sino tayo para pumasok doon? Maghahari-harian tayo? Yun yung reality. Na kahit gaano natin pinahalagahan, pinotektahan ang lahat ng inaakala nating kayamanan sa mundong ito, baliwala yan sa kayamanan na matatagpuan natin sa langit. Kaya nawa, katulad ni San Ignacio de Loyola, naagapan at maaga rin niyang nakilala si Kristo, maaga din niyang nalaman ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Amen. Thank you.